Magandang gabi, Dante. Ano ba ang nature ng isang appointed at elected officials? Bakit deemed resigned ang mga appointed habang mananatili naman sa pwesto ang mga halal na opisyal? Magandang gabi, Jun. Magkaiba kasi yung nature nung sa pagitan ng isang appointed official at saka elected official. Mayroon kasing ruling diyan ang Korte Suprema at sinasabi nga dito na ang isang elective official, kaya pwede siya, June, na bagamat siya ay tatakbo, ay pwede pa rin siyang umupo doon sa kanyang posisyon, halimbawa isang mayor, dahil sinasabi nga dito ay yun naman talaga ang nature ng kanyang posisyon. Kaya siya naluklok dyan, ay pwede siyang mag-engage sa politika. Pero pagdating sa elective position, ay sinasabi dito ng batay sa desisyon ng Korte sa kaso ng Fariñas versus Executive Secretary ay iba doon. Hindi siya dapat mag-engage sa politika. At kaugnay nga niyan, June, ay 5 araw na lamang o sa Martes, October 1 ay magsisimula na ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC ng mga tatakbo sa national and local elections. Inaasahan na may mga opisyal nga ng gobyerno o public appointed officials ang kakandidato. Isa na rito si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. na kabilang sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, deemed resigned o otomatikong ituturing na nagbitiw na sa pwesto oras na maghain ng kandidatura o COC. Nakasa dito sa Section 44 ng COMELEC Resolution number 11045. Pagka-file ng candidacy, deemed resigned yung appointive official na yan sa kanyang posisyon. Hindi kinakailangang mag-resign o sulat. Deemed resigned yun automatically. Nakalagay po sa guidelines natin yan. Saklaw din ng kautusan ang mga opisyal at tauhan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at iba pang opisyal ng government-owned or controlled corporation o GOCC. Ang appointive officials naman na nominees sa isang party list group ay deemed resigned sa unang araw pa ng kampanya. Pero nilinaw ni Garcia pagdating naman sa mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority o BTA at mga miyembro ng Parliament na itinalaga sa cabinet positions na bagamat sila ay appointed officials ng Pangulo, hindi sila sakop sa rules na ito. Nakasaad din sa kanilang resolusyon na ang mga ito ay elective by nature ang kanilang posisyon. Nakalagay po sa election code mismo na kung tatakbo yung mga inappoint na yan sa Bangsamoro Parliament sa darating na national and local election o darating na Bangsamoro parliamentary election, they are not deemed resigned to their present position as members of the Bangsamoro Parliament. Samantala, June, nilinaw naman ng COMELEC na tuloy ang unang Bangsamoro parliamentary elections kasabay ng May 12, 2025 national and local elections. Ito ay sa kabila ng inilabas na resolusyon ng Parliament na humihiling sa Kongreso na i-reschedule o ilipat sa ibang panahon ang halalan sa Bangsamoro para bigyan umano ng panahon na amyendahan ang regional law hinggil sa pagbuo ng parliamentary districts. Paliwanag ni Garcia, may batas kasi na dapat magsagawa ng eleksyon. Tanging ang Kongreso lang anya sa pamamagitan ng batas o ang Korte Suprema ang maaaring maglabas ng desisyon kung ipagpapaliban ang halalan sa Bangsamoro region. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. Oo, Dante, tanong ko lang. Alam naman natin ngayon sa mga commercial, sa telebisyon, sa social media, marami ng mga personality na maaaring tumakbo sa darating na halalan. Pagka ba sila ay nag-file na ng kanilang COC mula October 1 hanggang 8, nakita pa rin natin yung mga commercial na iyon, yung ba ay maituturing na nangangampanya na sila? Yes, Jun, yung nga rin ang nabanggit kanina ni Chairman Garcia, bagamat sinasabi nilang nakakalungkot daw. Kasi sinasabi niya sa rules kasi na doon sa isang kaso ng Rosalinda Piñera versus COMELEC, sinasabi daw dito, o sinasabi Jun na pagka nag-file ang mga kakandidato this coming October 1 hanggang 8, hindi pa sila maituturing na kandidato. Kaya sinasabi nga ni Chairman Garcia, kahit na sandamakmak pa yung mga tarpaulin mo dyan o kaya nakikita ka pa sa billboard saan man yan, sa EDSA ba yan, ay wala, hindi, kumbaga
yung kanilang mga kamay ay parang nakagapos sila dyan. Wala silang kapangyarihan na pakialaman yung mga taong yon dahil maituturing lang silang kandidato sa unang araw ng kampanya, which is February 11 for national positions. So, ang sinasabi dito ng COMELEC June, mula October hanggang February before a campaign, kahit na mag-lustay man yan ng pera, yung mga tumakbo na yan, marami na silang ads, saan man yan, social media, ay walang kapangyarihan ng COMELEC para sila isitahin o kasuhan dahil nga hindi pa sila kandidato. Samantala, yung mga local positions naman, hanggat hindi nag-start ang filing sa March 28, ay hindi pa rin sila may tuturing na kandidato. Kaya, gaya na nabanggit ni Jun, kung mayroon man sila mga commercial dyan, ay hindi rin sila pwedeng saklawan o pakialaman ng Commission on Elections dahil nga doon sa rule ng o desisyon ng Korte Suprema, hindi pa sila kandidato basta hindi nag-start ang campaign period. So, sa madaling sabi, kahit na lalabas pa sila sa mga programa sa mga telebisyon o kaya magpag-guest man sila dyan sa iba't ibang mga programa, ay hindi sila maaaring kumbaga sitahin pa o walang magagawa ang COMELEC pagdating sa bagay na yan. June. Alright, maraming salamat, Dante Amento.